Paano nga ba makaiwas sa scam? Ang dami talaga, sobrang naloloko talaga ngayon eh. So, dumadagsa na talaga sobra, lalo na kapag ka-in demand ang laro katulad ni Ragnarok Origin Classic. So, ang dami na sobrang na-trauma para dito. Kaya dapat alamin natin ano-ano ba talaga yung mga bagay na dapat chine-check natin bago tayo bumili ng mga accounts or items. So again, number one, too good to be true prices. Bakit? Malimit ang pagbagsak ng presyo, yan yung ginagamit ng mga scammer para malure yung mga tao at makot yung interest nila. Kasi nga, sobrang mura, nagmamadali naman ngayon yung mga tao. So, ingat kayo pagdating sa ganyan. Hindi ko sinabi na kapag ka mura, hindi agad legit. Ang sinabi ko lang, dapat maging mapanuri muna tayo kung totoo ba talaga yung mga presyo o hindi. Number two, sense of urgency. So manimit ang ginagawa po ng mga scammers is tinataranta po nila yung mga buyer o kaya yung mga seller na paalis ako, meron akong pupuntahan, may bibilin lang ako sa labas, merong emergency, ipadala mo na agad, i-transact na natin ito. Kapag ka ang isang transaksyon ay pakiramdam mo ay hindi ka at ease dahil minamadali ka, give yourself a pause and think. Dahil malamang sa malamang kapag ka good transaction yan, hindi nyo kailangan yan madaliin kasi dapat binibigyan talaga yan ng dapat na oras. Delikadong, sobra yan. Kapag ka merong isang nagmamadali, dahil hindi po to basta-basta, usapin po ito ng item na pinaghirapan at usapin din po ito ng tunay na pera. So mag-ingat po kayo pagdating sa ganyang bagay. Okay? Then, number three, triple check the account of seller or buyer. Hindi lang basta double check ka, triple check. Kung mas marami nga, kung 1,000 check, gawin mo. Mas maganda, mag-search po muna kayo nung pangalan po nila sa Facebook. I-check nyo po kung meron po ba silang history ng mga nakatransact, meron po ba silang na-scam, o kaya pwede po kayong magpa-vouch sa kausap po muna ninyo. Transaction pa lang ito hindi lang basta bibili. Transaction pa lang tong pinag-uusapan po natin. Mas maganda kasi na bago kayong magsimula, yung mismong kausap mo, dinoble check mo muna. Para at least, no matter what happens, alam mo yun, on some point, may peace of mind ka sa ginagawa mo. Okay? Number 4, no to. No give first policy. Kasi malimit, yan ang ginagamit po ng mga scammer. Nananakot po sila. Minsan nga sila pa yung galit. Napakalulupit. Nadadaragin ka pa. Kasi nga, kapag ka natakot ka, nadarag ka, kami na ako nakatransaksyon, kilala na ako dito, at kung ano-ano pang mga bagay, again, maging mapanuri. Hanggat maaari, mag-no give first policy ka. Pati mismo din yung seller, kasi ang kapakanan sana for both parties. Kasi siya rin yung bibili sa iyo o kaya yung bebentahan ka, technically wala rin tiwala sa iyo. And last but not the least, use legit midman sa industriya. So sa industriya po natin, actually, marami po tayong mga legit. Yan, katulad po nila Chibibi, nila UJs, nila Carl, at marami pa pong iba. Sila lang po yung mga nailagay ko po para po dito sa Ragnarok Origin Classic na nakikita ko po na active. Now, meron talaga silang certain fee. Kasi hindi po dyan binabayaran po yung pangalan o yung transaksyon. Ang binabayaran po sa mga midman po natin is yung peace of mind. Dahil matagal na po sila sa industriya at alam na po talaga nila na yung lakaran. Pati ikaw is iisipin nila at yung isang party kung paano ba talaga mapoproteksyonan yung bawat isa dahil hindi rin sila papayag na masira po yung pangalan nila para sa isang transaksyon. Okay? Ako naman, sa sarili ko, bumibili din ako. Kaya lagi akong mapanuri sa mga bagay-bagay.
Maging vigilant po tayo at i-check po natin talaga lahat ng mga bagay-bagay bago po tayo bumili. So, actually, nag-o-offer po ako ng free service. Ginawa ko na po to para sa ibang mga server katulad po ng Foreign World at iba pa po. Hindi po ako nagpapabayad. Ang ginagawa ko lang po, lalo na po sa mga maliliit yung amount, lalo na din po para doon po sa mga bibili lang po ng account, yung mga kilala talaga ako at follower ako, ilang beses na po nila ako nakatransact. Kasi ginagawa ko po dyan is una, dapat po talaga, syempre, respeto sa schedule. May mga negosyo ako sa umaga, so sa gabi, pwede akong makatulong. Tulong, hindi po ako nagpapabayad. So kaya po, kailangan magpa-schedule po tayo at ano bang tawag nito? Gagawin natin ito para mas safe. Present po si seller at saka si buyer sa Discord ko po, sa Banal Gaming Discord. Tapos naka-livestream po tayo. Ganun po yung malimit na ginagawa ko kapag meron pong katransaksyon. Para lang at least makatulong lang po ako on some point, lalo na sa mga gustong maglaro, sa mga server na puno na, bibili ng account. Ang kailangan lang naman nila is magkaroon lang naman ng maayos na account. Wala nang iba. So again, this is Banal Gaming, Ragnarok Origin Classics. Thank you at magandang buhay sa inyong lahat.